Kumusta? Kumusta? Tayo ay mag-aaral na. Kumusta mga bata? Halina't makinig na kay Teacher La Arnie. Magandang araw mga bata! Kumusta na? Alam mo ba na ang isang batang katulad mo ay nangangailangan ng malusog na pangangatawan, malinis at maayos na kasuotan upang magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Bilang isang responsableng bata, nararapat na malaman mo ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapanatili ng malinis na kasuotan. Ito ay nagdudulot ng kakaibang kagandahan, kasiyahan at higit sa lahat, tiwala sa sarili. Kaya, hinihikayat kang isagawa ang lahat ng gawaing nakapaloob sa module na ito upang maging sapat ang iyong kaalaman patungkol sa paghahanda ng masusustansyang pagkain. Ang layunin ng araling ito ay naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang kasuotan. Napangangalagaan ang sariling kasuotan. Ang ating aralin ngayon ay ang pag-aalaga ng sariling kasuotan. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pangangalaga ng kasuotan at mali naman kung ang pangungusap ay hindi nagsasaad ng wastong pangangalaga ng kasuotan. Magsuot ng komportableng damit kung matutulog. Gawing pamunas ng pawis ang manggas ng damit. Hayaang nakakalat ang mga maruruming damit sa sahig. Tiklupin ang mga malilinis na damit. Patakan ng kalamansi ang namantsahang damit upang madaling matanggal ang mantsa. Makipaglaro gamit ang unipormeng pamasok sa paaralan. Hayaan ang nanay ang mag-ayos at magligpit ng mga kasuotan. Paglilip ng tastas na laylayan ng palda. Pagpapalit ng damit pambahay bago makipaglaro sa labas. Pagsama-samahin ang dekolor at puti sa isang labahan. Isulat kung ano ang angkop na kasuotan para sa mga sumusunod na okasyon o pangyayari. Piliin ang sagot sa ibaba. Pagdalo sa pagtatalaga ng iyong ama bilang isang opisyal ng pamahalaan. Pamalit pagkatapos pumasok sa paaralan. Pamamasyal sa parke. Pakikipagluksong tinik sa kapitbahay. Pagsali sa palakasan. Pagpunta sa paaralan. Pagpunta sa kaarawan ng iyong kaibigan. Pamamahinga sa gabi pagkatapos ng madaming gawain sa maghapon. Paglilinis ng bakuran. Pagsali sa paligsahang pampaaralan. Bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kasuotan at ikahon kung ito ay nagpapakita ng maling pangangalaga sa kasuotan. Ilagay sa sagutang papel ang iyong sagot. Pagsunod-sunurin ang wastong pangangalaga ng kasuotan. Isulat ang bilang na 1 hanggang 5 sapat lang. Gawin ito sa sagutang papel. Tiklupin ng maayos ang mga kasuotan at ilagay sa kabinet. Paghiwalayin ng puti sa dekolor at labahan ng mga ito. Sulsihin ang mga bahagi ng kasuotan na may sira o tastas. Ibabad ang mga kasuotan at alisan ng mantsa. Plantsahin at ihanger ng maayos ang mga kasuotan.
Ang ating kasuotan ay nagsisilbing proteksyon ng katawan sa init, ulan at lamig. Iba-iba ang uri ng ating kasuotan na ginagamit sa mga okasyon o panahon. Ang mga uri ng kasuotan ay ang mga sumusunod. Damit pambahay o kasuotang pambahay. Ang damit pambahay ay mga damit na maluwag at malayang naigagalaw at maginhawa sa ating katawan. Ang mga halimbawa ng kasuotang pambahay ay ang shorts, t-shirt, duster, at mga luma at maayos pang damit. Damit panlaro. Ito ay isang uri ng kasuotan na maluwag upang maging malaya ang katawan sa paggawa ng mga kilos. Maaaring kamiseta, sando, shorts, ang halimbawa ng kasuotang panlaro. Damit pamasok. Ito ang ginagamit sa paaralan, palda at blusa para sa batang babae, polo at shorts o pantalon para sa batang lalaki. Damit panlakad. Ito ang mga kasuotan na ginagamit natin sa mga okasyon tulad ng kaarawan, pista o iba pang kasiyahan. Damit pangpormal. Ito ay ginagamit sa mga formal at espesyal na okasyon. Ang halimbawa nito ay barong Tagalog at barot saya. Damit pantulog. Ang halimbawa nito ay pajama o luma at malinis na damit na maginhawa sa pagtulog. Ang iba't ibang uri ng kasuotan ay dapat isinusuot ayon sa panahon at okasyon. Sa pamamagitan nito, nagiging maginhawa tayo sa ating mga gawain na nagdudulot ng kasiyahan at maayos at kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Upang maging maayos at kaaya-aya sa paningin ng iba, dapat din nating isaalang-alang ang mga pangangalaga sa ating sariling kasuotan at para rin mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng mga ito. Ang ilan sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan ay ang mga sumusunod: paglalaba, pamamlansya, pagtanggal ng mantsa sa damit, at pag-aayos ng sira ng mga kasuotan. Upang mapangalagaan ang ating mga sariling kasuotan, kailangan natin itong siguraduhing malinis at kaaya-aya sa paningin sa pamamagitan ng paglalaba. Narito ang mga paraan ng tamang paglalaba ng kasuotan. Paghiwa-hiwalayin ang mga damit sa ayon sa kulay at gamit nito. Halimbawa, ang puti sa dekolor upang maiwasan na mahawahan ng ibang kulay ang mga puting damit. Ang mga gamit panloob, lalo na sa maselang bahagi ng katawan, ay dapat nakabukod ng paglalaba. Banlawan ng mga damit bago ito kusutin ng sabon. Sabunin ang mga damit. Bigyan pansin ang mga bahagi ng kasuotan, lalo na ang mga parte na kinakapitan ng mga dumi tulad ng kuwelyo, leeg, manggas at laylayan. Ang mga damit na puti na may mantsa ay maaaring lagyan ng liquid bleach, kalamansi o anumang maaaring makaalis ng marka ng mantsa. Ang mga damit na dekolor ay iwasang mapatakan o malagyan ng liquid bleach upang hindi masira ang kulay ng ating mga damit. Banlawan ng mga damit hanggang sa maalis na lahat ng bula ng sabon sa tubig. Isampay ng matuyo ang mga damit. Hindi maiiwasan pagkatapos nating malabhan ang ating mga damit ay nagkakaroon ito ng mga lukot. Ito ay nangyayari sa kadahilanan na ang ating mga damit ay dumaan sa proseso ng paglalaba, na kung saan ang mga ito ay nakusot at napiga. Upang maalis ang mga gusot o lukot ng ating mga damit na bagong laba, maaari natin itong plantsahin. Narito ang mga paraan ng tamang pamamlansya ng damit na dapat sundin upang maging maayos at maalis ang gusot ng ating mga damit. Ihanda ang mga gamit
sa pamamlansya tulad ng plantsahan, plantsa at mga damit na paplantsahin. Siguraduhing malinis at walang nakadikit sa ilalim ng plantsa na maaaring dumikit sa damit na madadaanan ng plantsa. Painitin ang plantsa ng katamtaman o ayon sa nais na init para sa damit na paplantsahin. Sa pagpaplantsa, unahin ang kabaligtaran ng mga bahagi ng damit na may tahi tulad ng balikat, tagiliran, bulsa, mga lupi at laylayan. Baligtarin ang damit kung blusa o polo ang pinaplantsa. Unang hagurin ang manggas. Plantsahin ang damit pangtaas ayon sa pagkakasunod-sunod, balikat, likod at harapan ng damit. Sa pagpaplantsa ng palda at pantalon, simulan sa ibabang bahagi ng palda o laylayan pataas sa baywang. Bahagyang basain ng pasador bago plantsahin upang mas madali itong maunat o maalis ang gusot. Isabit sa hanger ang mga palda at pantalon. Ang mga kamiseta at t-shirt ay tiklopin at ilagay ng maayos sa aparador o lalagyan. Mga dapat tandaan, magsuot ng kasuotan ayon sa gawain na gagampanin. Gumamit ng kasuotan na maginhawa at komportable sa katawan. Sa paglalaba ng ating kasuotan ay paghiwalayin ng puti sa dekolor. Gumamit ng liquid bleach sa mga damit na puti na namantsahan. Iwasan na mapatakan o malagyan ng liquid bleach ang mga damit na may kulay upang hindi masira ang kulay ng damit. Ang mga damit pamasok tulad ng palda o pantalon ay iwasan na marumihan o malukot. Alagaan ang sariling kasuotan. Ilagay ito sa tamang lalagyan. At kung may mga butas o tastas sa mga laylayan ay agad itong tahiin upang hindi ito lumaki. Magtala ng 5 paraan ng pangangalaga sa sariling kasuotan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Isulat ang tamang letra ng mga pahayag ayon sa pagkakasunod-sunod na mga paraan ng pamamlansya. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Plantsahin ang palda at pantalon mula sa laylayan patungong baywang. Plantsahin sa kabaligtaran ang mga bahagi ng damit na pinagdugtong ng tahi tulad ng balikat, tagiliran, bulsa at laylayan. Siguraduhing malinis ang ilalim ng plantsa bago ito gamitin. Tiklopin ng maayos ang mga bagong plantsyang damit o kaya isabit sa hanger. Baligtarin muli ang damit kung bulsa o polo ang pinaplantsa. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Sana ay nakapaghatid na naman ako ng kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, salamat mga bata! Paalam!